Patuloy ang koordinasyon ng mga bansang kasapi sa North Atlantic Treaty Organization o NATO upang matukoy ang pinakamabisang paraan para muling mabuksan ang Strait of Hormuz na isang kritikal na ruta ng supply ng langis at gas sa buong mundo. When it comes to the Strait of Hormuz, I've been in contact with many allies. We all agree, of course, that strait has to open up again. And what I know is that allies are working together, discussing how to do that. What is the best way to do it? They are working on that collectively to find a way forward. Paliwanag ni NATO Chief Mark Rutte, patuloy ang aktibong konsultasyon hindi lamang sa pagitan ng mga kaalyadong bansa ng NATO kundi pati na rin sa Estados Unidos upang tugunan ang lumalalang sitwasyon sa rehiyon. And what I'm, in my context with allies, are seeing is that they are intensely discussing amongst each other, with the United States and amongst each other, the best way forward to tackle this huge security issue. Una nang nanawagan si US President Donald Trump sa NATO na magpadala ng naval vessels sa Strait of Hormuz upang matiyak ang seguridad sa rehiyon. Nagpahayag na rin ng pagkadismaya ang Pangulo dahil sa naging reaksyon ng NATO sa kanyang panawagan. Well, I'm disappointed in NATO that we spend trillions of dollars on NATO. Think of it, trillions over the years, many trillions of dollars. It's one of the reasons we have deficits and we help other countries. And when they don't help us, I mean, it's certainly something that we should think about. Iginiit pa ni Trump na isang mahalagang pagsubok ang kasalukuyang krisis upang malaman kung tunay na susuporta ang NATO sa Estados Unidos sa oras ng pangangailangan. So, I think NATO's making a very foolish mistake. And I've long said that, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test. Sa kasalukuyan, nananatiling sarado ang Strait of Hormuz matapos ang serya ng pag-atake at tensyon sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel na nagdulot ng matinding pangamba sa global energy supply at pagtaas ng presyo ng langis. Jovic Bermas, humahataw sa balita ngayon.